Hi guys! So ang i-discuss natin ngayon ay 5 easy steps to prepare journal entries. Kung ABM student ka or kahit na college student na, malamang ito yung mga isa sa requirements ni ma'am or ni sir na ayaw mong makita, 'di ba? Malamang ang journal entries ang unang nagpakaba or nagpaluha sa inyo. At dyan yung unang nasabi yung mga linya na, ma'am, mahal ko naman po ang journal entries minamahal ko naman po. Kaya lang, ewan ko bakit the feeling is not mutual. Ouch! Hindi naman kasi dapat mahalin agad, class. Sabi nga nila, kapag minahal mo, panigurado, iiwan ka. 'Di ba? So, kaya wag mo munang mahalin. So, kailangan mo munang intindihin or unawain at mag-effort para mahalin ka din ni journal entries. Kasi paano ka namang mamahalin ni journal entries kung ang ginagawa mo lang ay tinititigan lang, 'di ba, yung mga transactions. So, panigurado hindi ka mamahalin. So, anong gagawin mo? Kailangan mong mag-effort. So, kaya ito 'yun. So, meron tayong 5 steps para mas madali mong maintindihan ang journal entries. Napakahalaga na marunong kang mag-journal entry. Sa halos lahat ng subjects ninyo, accounting subjects ninyo, ay merong journal entries. Kahit sa adjusting entries class, yung pinaka talagang inaayawan ng mga estudyante, nakasalalay ang adjusting entries dito pagdating sa journal entries. So, magiging madali yung adjusting entries kapag alam mo yung journal entries. Okay? Lagi ko namang sinasabi, 'di ba, na madali lang ang accounting. So, dito sabihin nyo lang na madali lang din ang journal entries. So, maiintindihan nyo ang journal entries, 'di ba? So, 'di ba, para merong law of attraction. So, yung law of attraction yun, yung power ng mind natin na matranslate kung ano yung iniisip natin na maging reality siya. 'Di ba? Parang yung kay Pia Wurtzbach, 'di ba, nung natalo si Manny Pacquiao, sabi niya, kalma lang guys, babawi tayo sa Miss Universe. So, kahit na madaming nagtaas ng kilay dahil ilang beses muna siya bago nanalong Miss Universe Philippines, 'di ba? So, ba't nangyari? Ganon din yung kay Heidelin Diaz, 'di ba? Sabi niya, makaka-gold medal ako. So, siya nga yung kauna-unahang gold medalist ng Pilipinas sa Olympics. So, yun yung tinatawag law of attraction. So, isipin nyo, sabihin niyo madali lang yung journal entries. Okay? So, ganun daw kasi ka-powerful yung mind, di ba? Kung ano yung lagi mong iniisip, so yun yung nangyayari. Okay? So, parang lang, manifesting, di ba? So, manifestations work talaga. Tandaan, class, kailangan nyo mag-memorize. So, di ba, kahit namang anong subject, kung Filipino, English, or kahit sa PE, so kailangan nyo naman talagang mag-memorize, kailangan nyo siyang tandaan. So, dito din, so kailangan nyong mag-memorize. Ngayon, kapag sinabi nyo, ma'am, medyo may short-term memory ako So, gawan nyo ng paraan. So, paanong pwede? Pwede nyong isulat sa notebook. Then, yung mga yung mga kailangan tandaan. Then, bago kayo matulog, basahin ninyo. Tapos, kinabukasan pagising ninyo, basahin nyo ulit. O kaya itong video na to, lagi mong i-play. Siguro kahit na 10 beses sa isang araw, 'di ba? So, 'di ba, parang kapag katulad lang na pag pinapagalitan ka ng nanay mo or kaya ng tatay mo, kapag paulit-ulit na, 'di ba? Kahit ayaw mong tandaan, or buka pa lang ng bibig niya, alam mo na yung sasabihin niya. So, gano'n lang din yung gawin ninyo. So, ulit-ulitin nyo pagbabasa or kaya pakakinig. So, para mas madali siyang matandaan. Okay?
Yung iba sasabihin, ma'am, madali ako mag-move on eh. Pass is pass po, ma'am. So kaya inaral ngayon, kinabukasan, hindi na natatandaan ako. Hindi ako naniniwala na madali kayong mag-move on. Araw-araw nga, ni-stock mo pa rin yung FB niya, di ba? Gamit yung dami account mo. O kaya yung picture na pinost niya, iniisa-isa mo yung mga nagko-comment or kaya nag-heart, tapos tinitingnan mo din yung mga profile nila, 'di ba? So, don't me, hindi totoong mabilis kayo maka-move on. So, sa accounting, hindi pwedeng mag-move on agad or pass is pass. So, hindi nyo pwedeng kalimutan yung journal entries kasi kahit mag-fourth year na kayo or magtrabaho na kayo or mag-board exam kayo, magagamit nyo pa rin yung journal entries. So, discuss na natin yung 5 easy steps to prepare journal entries. So, step 1, know the account titles. So, dapat alam mo yung mga account titles or familiar ka sa mga account titles na gagamitin natin. And kung kailan sila dapat gamitin. So, ito yung mga account titles. So, cash and cash equivalents, financial assets, trade and other receivables, inventories, prepaid expenses, property, plant and equipment, long-term investment, intangible assets, and other non-current assets. But hindi naman lahat niyan ay ma-encounter natin sa basic accounting. So, sa basic accounting, ang ma-encounter lang natin ay cash. Kasi yung cash equivalents ay ma-encounter nyo na yan pagdating sa intermediate accounting. So, higher accounting na. So, kapag sinabi nating cash, di ba, ang inisip agad natin, money, yung mga coins and currency. But sa accounting, ang definition ng cash ay mas malalim. It also includes any other negotiable instrument that is payable in money and acceptable by the bank for deposit and immediate credits. Basta i-accept siya ng bangko for deposit and immediate credit. So, pwedeng hatiin yan sa tatlo. Meron tayong cash on hand, cash in bank, and cash fund set aside for current purposes. So, pag sinabi natin cash on hand, ito yung mga undeposited cash collections. Yung mga cash in bank naman, yun yung mga demand deposit, checking account, savings deposit na mga unrestricted as to withdrawal. Yung cash fund set aside for current purposes naman, ito yung mga petty cash fund, payroll fund, and dividend fund. But sa atin, ang gagamitin lang natin ay cash. Okay, so hindi ko na pahiwala yung cash on hand and cash in bank. Okay, so kailan mo siya gagamitin? Kapag naka-receive ka ng cash or kaya nagbayad ka ng cash. So, yung next ay financial assets. So, itong financial assets, hindi nyo ma-encounter sa basic accounting. So, ma-encounter nyo yan sa intermediate accounting din. So, higher accounting na. So, yun yung mga short-term investments naman. Then, trade and other receivables. So, ito yung mga accounts receivable, notes receivable, interest receivables. So, kapag sinabi natin receivables, ikaw yung nagpautang. So, ikaw yung merong marireceive. So, yan, may encounter nyo yan. Meron tayong accounts receivable, notes receivable, and mga interest receivables. Next ay inventories. Sa inventories, under na service, ang may encounter natin ay yung mga supplies na ginagamit natin para makapag-render na service. Kapag dating natin sa merchandising, ang tawag merchandise inventory naman. Ang merchandise inventory, yun yung goods kung ano yung binebenta natin, binili natin at ibebenta natin. Okay? Pagdating sa manufacturing naman, tatlo yung inventories niya. Materials, work in process, and finished goods. Yung materials, yung ginagamit na materials para makapag-produce or makagawa ng product. Yung work in process naman, ito naman yung mga nilagay sa process pero hindi pa na-complete. Okay, yung mga finished goods naman, ito yung mga completed products or goods na hindi pa naibebenta. Okay, so sa atin, ang inventories ngayon sa basic accounting ay yung supplies and merchandise inventory. Next, prepaid expenses. So, ang prepaid expenses naman, ito yung mga advance payment natin na hindi mo pa nagagamit. So, let's say ito yung prepaid rent, prepaid insurance, prepaid taxes,
Okay, so prepaid rent, let's say nagbayad ka agad ng 6 months na renta pero hindi mo pa siya nagagamit, ang tawag doon prepaid rent. Okay. Property, plant, and equipment. So ito naman yung mga tangible assets. Okay, so ito yung land, building, machinery, equipment, furniture, and fixtures. So vehicles, ito yung kasama sa property, plant, and equipment. Next is long-term investment. Yung long-term investment, hindi natin yan ma-encounter. So, ma-encounter nyo na yan sa intermediate accounting. So, ganun din yung mga intangible assets naman. So, ito naman yung kabaliktaran ng tangible asset, diba? Nakikita na hawakan. Ang intangible assets naman, hindi nakikita na hawakan. So, yun yung mga goodwill, trademarks, brand names, so, licenses, franchises. So, yun yung mga intangible assets. So, hindi din natin madidiscuss ngayon yung intangible asset. May-encounter nyo din yan sa intermediate accounting. And yung last, other non-current assets, wala din tayong may-encounter. So, ngayon, dito, ang may-encounter lang natin, cash, receivables, inventories, prepaid expenses, property, plant, and equipment. So, ano pa? Payables. So, yung payables, kabalagtaran ng receivables. Ang payables, ikaw yung nangutang. So, ikaw yung may babayaran. So, lahat ng may payable na account title, sa account title, accounts payable, notes payable, mortgage payable, okay, so bonds payable. So, unearned revenue and accrued expenses, walang payable sa account title, pero kasama siya sa payables. So, ang ma-encounter lang natin dyan ay accounts payable, notes payable, accrued expenses, and unearned revenues. Okay? So, yung ibang payables, interest payable, yung ibang payables ay sa higher accounting yun na. Okay? Next ay equity. So, since sole proprietorship tayo, so apat yung may encounter natin na sa equity. Capital, ito yung investment ng owner. Okay? Withdrawals or drawing, so ito naman kapag nag-withdraw yung owner for personal use, so inire-record natin yung drawing or withdrawal. So income or revenue, so ito naman kapag nag-render ka na service or nag-perform ka na service, so inire-record natin as income or revenue. So expenses, so once nagkaroon ka na expense, let's say rent, so o kaya ay salaries, so kasama dyan sa expenses. Pag partnership naman, yung equity dito ay pareho lang ng sole proprietorship, kaya lang yung capital, kung ilang partners yung meron yung entity, ganun kadami yung capital account. Let's say dalawa yung partners, A capital, B capital, ganun din sa withdrawals, A withdrawals and B withdrawals. But pagdating sa corporation, ayun, ang tawag na ay shareholders equity or stockholders equity. Yun na yung may ordinary shares, preference shares, share premium, okay, retained earnings, and treasury shares. So, dapat iyan, yung mga account titles na nandyan ay dapat memorize ninyo. Okay? Anyway, class, kapag dating naman sa transaction, pag tinignan nyo yung transaction, meron namang clue dun sa mga transactions kung anong account titles yung gagamitin natin o yung affected. So, ito yung mga example na transactions. Tapos, gagawin natin yung 5 steps. So, unahin natin yung step 1 natin. Sabi natin, no, the account titles. Sa step 1, ang tatandaan nyo din ay in every transaction, at least 2 accounts are affected. So, at least 2 accounts. So, pwedeng 2, pwedeng 3. Okay? So, yung first transaction natin, Sean Murphy invested 200,000 in the business. Okay? So, anong accounts yung affected dyan sa transaction na yan? Nag-invest daw siya ng 200,000 sa business. So, 200,000 ano to? Cash. So, unang account na affected ay cash. Okay? So, invested. Sino yung nag-invest? Si owner. So, ang investment ng owner, inire-record as capital. So, kaya dalawa yung accounts na affected dyan, cash and capital. Okay? Yung second entry naman, ay second transaction, purchase equipment for 100,000.
Okay, Sean paid 30,000 in cash and promised to pay the balance next month. Oh, hinimatay na agad. No, mahaba yung transaction. But dyan, isa-isahin natin. Anong sinabi niya dyan? Nag-purchase siya ng equipment. Okay? So, anong account yung unang affected? Equipment. So, under yan ng property, plant, and equipment, diba? Then, sabi niya, nagbayad daw siya ng 30,000 cash. So, yung 100,000 equipment, binayaran niya ng 30,000 na cash. So, anong account pa yung affected? Cash. Okay? And promise to pay the balance next month. So, ano ibig sabihin yan? Inutang niya. Hindi niya pa binabayaran ngayon yung remaining. Magkano yung balance? 70,000 kasi 30,000 yung cash. So, yung 70,000, kailan niya pa babayaran? Next month pa. So, ano tawag doon? Payable. Okay? So, ilan yung accounts na affected? Equipment, cash, and payable. Okay? So, kaya tatlo yung accounts na affected, equipment, cash, and payable. So, dito may dalawang klase tayo ng payable, accounts payable, and notes payable. Pag notes payable, yun yung nangutang ka na nag-issue ka ng promissory note. So, pag wala kang in-issue na promissory note or verbal lang or kaya wala kang binigay na promissory note, so ang tawag doon ay accounts payable. Okay? So, equipment, cash, and payable. So, tatlo. Sabi nga natin, 'di ba? At least 2 accounts are affected. So pwedeng 2, 3, 4. So ayan yung accounts na affected. Next, paid salaries 50,000. Okay. So paid, ibig sabihin nagbayad ka ng cash. Okay? So anong account yung affected? Cash. So ano yung binayaran mo? Salaries. So saan yung salaries? Cash and cash equivalents, 'di ba? Cash. Receivables, hindi siya receivable, hindi siya inventory, hindi siya prepaid expense, hindi naman advance payment, so hindi siya property, plant, and equipment, 'di ba? So hindi siya payable kasi binayaran na siya, so nasaan siya? Sa equity. So hindi siya capital kasi investment ng owner yung capital, hindi rin siya withdrawal, hindi naman nag-withdraw. Hindi rin siya income or revenue kasi hindi naman ka nag-render na service. So, saan siya? Expense. So, ang tawag dyan, salaries, expense. So, kaya dalawa yung affected dito, cash and salaries expense. So, number 4, perform services 70,000 on account. Okay, so anong ginawa mo? Nag-render ka ng service. Pag nag-render ka ng service, anong account yung affected? Income or revenue. But sabi dyan, on account. Pag sinabing on account, ito class, dalawa lang yung pagpapilian dyan, receivable or payable. So, but kapag ikaw yung makaka-receive, receivable. Kapag ikaw yung magbabayad, payable. So, ito, madidiscuss ko din yan, yung mga account titles, iisa-isa, hindi naman natin yan. So, but dito, nag-render ka na service, so imposible naman na ikaw pa yung magbabayad, 'di ba? So, ibig sabihin, ikaw yung makaka-receive. So, ang anong account yung affected? Receivable. Okay, so accounts, receivable. Ganun din, pareho din yung payable. So, merong accounts receivable and accounts receivable and notes receivable. Kapag nag-issue ng promissory note yung client natin or customer, so notes receivable. Pag wala, so ang nire-record natin ay accounts receivable. So, yan, kaya ang step 1 natin, dapat muna alam mo yung mga account titles. So, kasi kailangan pag nag-analyze tayo ng transaction, so alam mo yung accounts na affected. So, paano mo malalaman kung anong accounts yung affected kung hindi ka familiar or hindi mo alam yung mga account titles and kailan sila gagamitin? 'Di ba? So, first step, I know the account titles. Step 2, I classify the accounts. So, either assets, liabilities, or equity. So, dapat yung mga account titles na affected ay alam mo yung classification nila kung sila ba ay asset, liability, or equity. Okay? So, yung diniscuss natin kaninang mga account titles, so yung cash, receivables, inventories, prepaid expenses, property, plant, and equipment ay assets. Okay? While yung payables, ano sabi natin sa payables, yan yung utang
or yun yung ikaw yung may utang, ikaw yung may babayaran, lahat ng may payable sa account title, accounts payable, notes payable, interest payable, okay, and accrued expenses and unearned revenues ay under naman ng liabilities. Okay, while yung equity, so apat yung under niya, capital, withdrawals, income or revenue, and expenses. So, dapat alam nyo kung ano yung assets, ano yung liabilities, and ano yung equity. So, tingnan natin dun sa transactions na example natin. So, i-classify natin sila kung asset ba siya, liability, or equity. So, sa unang transaction, ang affected na accounts ay cash and capital. So, ang cash, saan siya kasama? Asset. Okay, ang capital, so equity siya. Okay. So, nilagay na lang natin A for asset and E for equity. Okay? Yung number 2 transaction, ano accounts yung affected? Equipment, cash, and payable. So, equipment, siya ay asset. Ang cash ay asset. And yung payable ay liability. Accounts payable, yan ay liability. So, yung cash and salaries expense naman sa number 3. So, ang cash ay asset. Ang salaries expense, so siya ay under ng equity. And yung last transaction, revenue, service revenue or service income, and accounts receivable. So ang revenue ay equity, ang receivable ay asset. So yung unang step natin, sabi natin no, the account titles, diba? So yung anong account titles yung affected, okay? Then at least 2 accounts yung affected in every transaction. After mong malaman yung mga account titles, yung pangalawa, step 2 ay i-classify mo naman kung asset, liability, or equity. So, yan yung step 2. So, step 3, analyze whether each account is increased or decreased. Okay, so dito mag-a-analyze na tayo kung yung account ba na yun ay nag-increase or nag-decrease. So ito lang class, tatandaan nyo lang, pag nag-a-analyze tayo lagi ay sa point of view lagi ng entity or ng company. So madali lang naman mag-analyze kung nag-increase or nag-decrease. Kung nadagdagan ba sa point of view ng entity yung account or nabawasan ba sa point of view ng entity. So, yun lang yung increase or decrease. So, balik tayo dun sa example, problem. So, dito, analyze natin kung yung account ba sa point of view ni entity ay nadagdagan or nabawasan. Okay? So, yung unang account na affected ay cash. Okay? So, sabi dyan, Sean Murphy invested 200,000 in the business. So, sa point of view nung entity, nung business, ano nangyari sa cash niya? Nadagdagan or nabawasan? So, syempre, nadagdagan. Kasi, nag-invest si Sean dun sa business. So, yung cash ng business ay nadagdagan. So, ibig sabihin, ang cash ay nag-increase. Okay? So, pagdating naman do sa capital, anong effect niya sa entity? Nadagdagan ba or nabawasan? So, since nag-invest si Murphy, so ibig sabihin, ang capital niya ay nadagdagan. So, nadagdagan yung capital nung entity. So, ibig sabihin, ang cash ay nag-increase, ang capital ay nag-increase din. So, yan, yung increases ay, ayan, arrow up. Okay, so kapag arrow down, ibig sabihin ay nag-decrease. Next, yung second transaction, ito. So, yung equipment, cash and payable, purchase equipment. So, nag-purchase yung entity ng equipment. So, ano mangyayari sa equipment? Madadagdagan ba or mababawasan? So, bumili ka ng equipment, so sa point of view mo, ano mangyayari sa equipment mo? Madadagdagan. So, nangyari na ba na bumili ka ng libro? Tapos sabi mo, ay, nabawasan yung libro ko kasi bumili ako. So, hindi, diba? So, nag-purchase ka, so it means nadagdagan yung equipment. So, increase. While yung cash, sabi dyan, Sean paid 30,000 in cash. So, nagbayad ka ng cash. So, ano nangyari dun sa cash ng entity? Nabawasan kasi nagbayad ka eh. So, ibig sabihin, ang cash ay decrease. Okay? While yung payable, sabi niya, promise to pay the balance next month. So, sabi mo, yung 70,000 ay babayaran mo the following month.
Okay, so ano nangyari sa liability mo, sa liability mo sa payable mo? Nadagdagan kasi nangutang ka. Okay, so yun yung equipment and cash and payable. So kaya ang equipment nadagdagan, ang cash mo nabawasan kasi nagbayad ka, ang payable mo ay nadagdagan kasi nagkaroon ka ng liability. Okay, yung pangatlo naman, so salaries expense and cash paid 50,000. So anong mangyayari sa cash mo? Nagbayad ka, so ibig sabihin mababawasan. Okay? So tong salaries expense class, ito huwag kakalimutan, pagdating sa increases and decreases, class, ang tatandaan nyo sa equity, yung capital withdrawals, income, or revenue and expenses, kung anong effect niya dun sa equity ng company. Okay? Yung effect niya sa equity. Okay? Kapag nagkaroon ka ng capital, ang effect niya sa equity, madadagdagan yung equity niya. Okay? Ang withdrawals or drawings, kapag nagkaroon ka ng withdrawal, ang mangyayari sa equity mo ay mababawasan. Okay? Yung effect niya dun sa equity. Pag nagkaroon ka naman ng revenue or income, ang effect niya sa equity, madadagdagan. Okay? So, magi-increase yung equity niya. Pagdating naman sa expenses, nagkaroon ka ng expense, anong effect niya sa equity? Mababawasan. Okay? So, ang tatandaan nyo dito, kasi maraming nagkakamali, let's say, ma'am, yung expense po, nag-increase naman na. So, bakit po deduction? Okay? So, kasi, ang tinitingnan natin dito, kung anong effect niya doon sa equity. Yes, nag-increase yung expense, kaya nabawasan yung equity. Okay? So, ganun siya. Dito marami nagkakamali sa expenses saka withdrawals. Kasi, ang iniisip pag nag-increase, okay, kaya positive. So, but dito, ang tatandaan ninyo, yung effect niya sa equity. So, ang expenses and withdrawals, deduction. Okay? So, nababawasan or magdi-decrease yung owner's equity natin. Okay? Dito sa number 3, so paid salaries 50,000. So paid, nabawasan yung cash. Tama? So yung cash nabawasan kasi nagbayad ka. Okay? Ang salaries expense, nagkaroon ka ng salaries expense. Ano sabi natin pagdating sa equity, 4, capital, withdrawal, income, and expense. Ang withdrawals and expenses decrease owner's equity. So yung effect niya dun sa equity. Okay, pag equity, ang titingnan ninyo kung ano yung effect niya sa equity. So, ang capital and income, nadadagdagan yung equity. While ang withdrawals and expenses, nababawasan yung equity. Kaya, ang salaries expense ay deduction sa equity. Okay, deduction sa equity. Diyan, maraming nagkakamali. Nalilito, ma'am, bakit ang salaries expense, di ba, nadagdagan? So, tama, nadagdagan yung salaries expense. Pero, pag inanalyze mo kung nag-increase or nag-decrease, ang i-analyze mo is yung effect niya dun sa equity. So, pag nagkaroon ng expense, anong effect niya sa equity? Mababawasan. Okay? So, kaya ingat dyan ha sa expense and withdrawals. So, akala ay since nag-increase yung expense and withdrawal, so akala increase din yung equity. Ang titingnan nyo, kung ano yung effect sa equity. Ang withdrawals and expenses, nababawasan yung equity, while income and capital, nadadagdagan ng equity. Okay? So, yung last, perform services 70,000 on account. So, nag-render ka ng service. So, anong mangyayari sa revenue mo? So, anong effect niya sa equity? Pag nagkaroon ka ng revenue, mag-i-increase ang equity. Okay? So, on account, ibig sabihin hindi ka binayaran ni customer. So, ano mangyayari sa receivable mo, sa accounts receivable mo? Madadagdagan. Okay? So, kaya ang revenue, magi-increase ang equity, ang receivable, magi-increase ang asset. So, kaya iyan, yung 3 steps na. First step ay yung, alam mo yung account titles na affected. Pangalawa, alam mong i-classify kung siya ay asset, liability, or equity. And yung step 3, alam mong i-analyze kung nag-increase or nag-decrease. So step 4, understand the rules of debit and credit. So kapag alam mo na yung 3 steps, so ito na yung i-apply na natin kung ide-debit ba siya or i-credit.
So, ito yung kailangan yung tandaan na rules of debit and credit. So, pag nag-increase, ito yung plus. So, pag nag-increase ang asset, debit. DR for debit. Liabilities, nag-increase, credit. Pag nag-increase ang equity, credit. Okay? So, pag nag-decrease naman, kabaliktaran nung increases. So, kung asset ay nag-increase, debit. So, pag nag-decrease, credit. Ang liability pag nag-increase ay credit. So pag nag-decrease naman siya ay debit. Kapag nag-increase ang equity, credit. So ang equity pag nag-decrease naman ay debit. Okay? So pwede nyo i-memorize pareho kapag nag-increase or nag-decrease. But kapag ako tinanong ninyo, kahit isa na lang dyan sa dalawa na yan, ang i-memorize ninyo. But ako, ito, yung increases na lang. Kasi yan din yung tinatawag nating normal balances nila. Okay, so ibig sabihin pag sinabing normal balance, ang asset, ang normal balance niya debit kapag nag-increase yun. Okay, so pag sinabi nating liabilities, normal balance niya credit. Ang equity, ang normal balance niya ay credit. Okay, so ito na lang yung i-memorize. Kasi pag dalawa pa yung minemorize mo dyan, let's say sabi mo asset nag-increase debit, asset nag-decrease ay credit, asset nag-increase debit, asset nag-decrease credit. Pag nadapa ka, dalawa yung matatandaan mo. Yung asset, debit, and meron siyang credit. Baka magkabaliktad. Okay? But kung isa lang yung i-memorize mo, let's say ito nag-increase. So pag sinabi mo ang asset nag-increase ay debit, ang asset nag-increase, debit, nag-increase ang asset, debit. So pag tinanong sa iyo, kung nag-decrease siya, babaliktarin mo lang yung alam mo. So kung ang alam mo ay pag nag-increase ang asset ay debit, so kung decrease siya, so siya ay credit. Okay? And kapag nadapa ka, isa lang matatandaan mo, 'di ba? Asset nag-increase debit, debit, asset nag-increase debit. So pag nadapa ka, yun lang yung maalala mo, nag-increase yung debit. Okay? So kaya ito kailangan yung i-memorize yung rules ng debit na and credit. So kailan ide-debit at i-credit yung mga accounts. Okay? So, pwede rin nating may isa pang way para mas maalala mo kung ide-debit ba siya or i-credit. So, ilagay mo sa T account yung accounting equation natin. So, ano ba yung accounting equation natin? Asset equals liabilities and equity. Kasi ibig sabihin, ang total asset must be equal sa sum or sa total ng liabilities and equity. So, sa kada transaction, iyan, makikita nyo yan na mag-a-apply yan na ang total asset ay equal sa total liabilities and owner's equity. So, pag nakita mo, dito ang asset nasaan? Nasa left side. Di ba ang left side ay debit? So, ang liabilities nasaan and equity nasa right side. So, nasaan siya? Sa credit. So, ibig sabihin, pag nag-increase ang asset debit, ang liabilities and equity ay credit. Okay? So, yan, pwede nyo siyang tandaan. Yung accounting equation, ilagay nyo sa T account. Okay? Sa equity dito, sabi ko nga maraming nagkakamali pagdating sa equity. Yung equity, hatiin natin, di ba, sa apat? So, itong equity, hatiin natin sa apat, di ba? Capital, withdrawal, income, and expenses. So, ano effect ng capital and income sa equity? Increase, di ba? Madadagdagan yung equity kapag nagkaroon ka ng capital and income. While ang withdrawals and expenses, anong effect niya sa equity? Mababawasan. So, pag nilagyan natin dyan, ano sabi natin? Pag nag-increase ang equity, ano siya? Credit. So, ibig sabihin, ang capital and income, ang normal balance nila ay credit. While ang withdrawals and expenses, ang normal balance nila ay debit. So, pwede nyo na lang tandaan, basta capital and income, increase owner's equity, so kaya sila ay credit. While kapag may withdrawals and expenses, sila ay debit. Okay? So, yan lang yung rules of debit and credit. Pag nag-increase ang asset, debit. Pag nag-increase ang liabilities and equity ay credit. Yung equity, ang capital and income and or revenue ay credit. Ang withdrawals and expenses ay debit. Okay? So, i-apply na natin ngayon dun sa example transactions natin. Yung rules of debit and credit. So, analyze natin kung ide-debit ba sila or i-credit. So, dito, pag nag-record na tayo ng debit and credit class, meron tayong tinatawag na
double entry system. So, na every transaction, at least merong isang debit at isang credit. So, ba't pwedeng dalawa yung debit or dalawa yung credit, isa yung debit and credit? So, basta dapat sa transaction, at least merong debit and credit. So, and dapat balance or equal yung total debit and total credit. Okay? So, dito nilagay ko na dito para mas madali nyong ma-analyze kung ide-debit ba or ki-credit. O, lagay mo, pwede naman din. So, kapag nagsagot ka, ang asset, debit, ang liabilities, credit, ang equity, apat, capital, credit, withdrawals, debit, income, credit, and expense ay debit. Okay? So, dito sa unang transaction, ano nangyari? Nag-increase ang asset. Okay? So, kung nag-increase ang asset, ano siya? Debit. Ang capital ay equity, nag-increase ang equity. So, ano siya sa equity? Capital. So, credit. So, kaya ito, pag nag-increase ang asset, debit, nag-increase ang equity, siya ay capital, credit. So, magkano yung amount? 200,000, 200,000. So, ibig sabihin, meron kang debit na 200,000 and credit na 200,000. So, sabi natin, dapat equal yung total debit and credit. O, yan na yung i-journal natin. So, yan na yung i-record natin sa journal. Okay? So, yung pangalawa, ito, equipment, ang asset siya, nag-increase. So, pag nag-increase ang equipment, ang asset ay debit. Okay? Ang cash, nag-decrease yung cash. So, pag nag-decrease ang asset, siya ay credit. Ang payable ay nag-increase. Oh, so liability siya, nag-increase ang liability. Pag nag-increase ang liability, siya ay credit. Okay? So, kaya ang equipment, debit 100,000, credit cash 30,000, and credit accounts payable 70,000. Paano ito nakuha 70? 100 minus 30 kasi 100 yung equipment, ang binayaran niya lang ay 30. Okay? So, makikita nyo, isa ang debit, dalawang credit na nandyan. So, pwede yun? Yes. Okay? Pwede siya as long as balance ang total debit and credit natin. So, total debit mo 100, ang total credit natin 30 plus 70 equals 100,000. So, yan din yung i-record natin sa journal. So, debit equipment, credit cash, and credit accounts payable. Okay, so yung number 3 naman, so cash, nag-decrease, ang equity natin ay nag-decrease kasi ang effect ng expense ay deduction or mababawasan yung equity. So pag nag-decrease ang asset ay credit, ang pag nag-decrease ang equity ay debit. Okay, So, kaya yung cash, i-credit mo kasi deduction, nabawasan yung asset, credit. Ang equity, nabawasan din, so siya ay debit. So, kaya, pag in-record natin yan, debit salaries expense and credit cash, 50,000. Okay? And yung last transaction, perform services, 70,000 on account, revenue, nag-increase ang equity, ang receivable, nag-increase ang asset. So, asset siya, nag-increase. So, pag nag-increase ang equity, credit. Pag nag-increase ang asset, ay debit. Okay? So, kaya, ang revenue, credit, 70,000. Ang receivable ay 70,000. So, pag ni-record natin yan sa journal, debit, receivable, and credit, service revenue, 70,000. So, yan yung 4 steps natin pag nag-record tayo or pag nag-prepare ka ng journal entry. So, ano yung una? Step 1, yung account titles. Dapat alam mo kung anong account titles yung affected kada transaction. Pangalawa, classify mo siya kung siya ay asset, liability, or equity. Pangatlo, analyze kung nag-increase ba sila or nag-decrease. Okay, tandaan ang equity, 4, capital, withdrawal, income, and expense. Ang capital and income, increase owner's equity, while withdrawals and expenses decrease owner's equity.
So, pang-apat, so, yung rules of debit and credit. So, ang asset, pag nag-increase debit, ang liabilities, pag nag-increase credit, ang equity, pag nag-increase credit. So, pag nag-decrease siya, debit. So, tandaan, basta yung apat na yan, ang capital and income, credit, ang withdrawals and expenses ay debit. Okay? So, dito yung sinasabi ko na kahit na alam mo yung rules of debit and credit, kung hindi mo alam i-classify, hindi mo alam kung ano yung account titles na affected, baliwala. Mamamali ka sa journal entry mo. Okay, ma'am, paano? Alam ko po yung account title, pero hindi ko po alam i-classify kung asset, liabilities, or equity. Baliwala din. Kasi nakasalala yung debit and credit, di ba? Kung anong account, yung classification niya, kung anong asset, kung asset ba siya, liability, or equity. So, baliwala. Ma'am, alam ko pong account title, alam ko pong i-classify. Pero hindi po ako marunong mag-analyze kung increase or decrease. Baliwala. Bakit? Mamamali ka din sa debit and credit kasi yung classification ng account depende kung nag-increase or nag-decrease para masabi nating debit or credit. Okay? So, ma'am, paano po kung alam ko yung yung account titles, classification ng accounts, and yung increases and decreases, pero hindi ko po alam yung rules of debit and credit. Baliwala. Okay? So, kasi yung debit and credit dito, dapat alam mo kung kailan ide-debit ang asset, ang liability, and equity kung ide-debit or i-credit. So, ibig sabihin, pagdating sa journal entries, kailangan alam nyo yung classification, alam nyo yung account titles, classification ng account, and kung nag-increase and nag-decrease, and yung rules of debit and credit. So, kung mapapansin ninyo class, mahaba siya, di ba? Mahaba-haba siya. So, ba't kailangan yung tiyagain? Kasi walang accountant na hindi matyaga. Okay? So, tandaan ninyo, walang accountant na hindi matyaga. Lahat ng accountant ay matyaga. So, kung yung iba na kaya, so panigurado kayo, kakayanin nyo din. Okay? So, sa una lang naman mahirap 'di ba? Sa umpisa lang naman mahirap. Pero kapag kunyari, madami ka ng transaction na na-encounter at na-analyze, madali na lang siya kahit na ito hindi mo na isulat isa-isa. So, alam mo na agad na siya ay i-debit or siya ay i-credit. So, ito yung journal natin. I-record natin dito yung mga transactions natin kanina. So, ito yung date, account titles and explanation, posting reference, debit and credit. So, meron din ako dito, i-discuss ko din naman yan ng detalyado pagdating natin do sa journalizing. So, yung first transaction natin, ito, pag in-record natin, so ito diba yung debit, cash, and credit, capital. So, tatandaan, pag nag-record sa journal, ang laging inuunang nire-record ay yung debit. Okay? So, debit, cash, and credit, capital. Okay. So, kaya pag in-record natin yan sa journal, so, magiging ganito siya. Since wala tayong date, so, leave mo lang, debit, cash, and credit, Murphy, capital. So, itong mga account titles na gagamitin nyo din pala, class. Given naman kapag mayroong chart of accounts, to sa mga exercises naman, so usually given din naman yung mga account titles na dapat gamitin. So, debit and credit, Murphy capital. So, 200,000. So, sa journalizing, i-discuss ko din detalyado yung rules kapag nag-record tayo dito sa journal. So, pag debit, so, extreme left, and then yung credit ay indented. Okay? So, and explanation, lagay nyo na lang dyan to record initial investment of the owner. Okay? Sa second transaction natin, so ito, debit equipment, credit cash, and credit payable. So, ganito kapag ine-record na natin sa journal, debit equipment, 100,000, credit cash, 30,000, and credit accounts payable. So, ito, more than 2, diba, yung accounts na affected. So, ito, ang tawag dito ay compound entry. Kapag isa
or more than one yung debit or more than one yung credit. As long as ano sila balance. Ito 100,000 ito. So ito din ay 100,000. Okay. So dito madaming kinakabahan at maraming nagkakamali kapag nakita na more than 2 accounts na yung affected. Okay. So yung explanation, lagay nyo na lang to record purchases of equipment or purchased equipment. So yung explanation nandun lang din naman dun sa transaction kung ano lang naman yung ginawa natin. Okay. So since dalawa nga pala yung credit dito, ito kahit magkabaligtad sila. So nauna yung accounts payable bago yung cash. Okay, basta tatandaan pag nag-record kayo, una pa rin yung debit. Okay, so debit muna. So ito naka-indented din, so pantay yung credit dito, pantay din dito yung credit. So kung ito ay compound entry, itong isang debit, isang credit, ang tawag naman dyan ay simple entry. So, yung pangatlong transaction natin, ito yung nagbayad tayo ng salaries. So, ulit lang, ang unahin natin na i-journal ay, i-record sa journal ay yung debit. So, debit, salaries expense, and credit, cash. So, pag ni-record na natin yun, debit, salaries expense, 50,000, and credit, cash. So, yung explanation natin, pwedeng to record salaries or kaya, ano lang, salaries, paid salaries. And yung last transaction natin, so debit, receivable, and credit revenue. Okay, so nag-render kayo ng service. So pag ni-record naman natin yon, so debit, accounts receivable, 70,000, and credit service revenue. So ganyan lang pag ni-record natin yung mga transaction. So tandaan ninyo, mahalaga yung journal entries kasi ang posting sa ledger and sa T account ay nakadepende kay journal entries. And yung trial balance din naman nakadepende kay ledger or dun sa ending balances dun sa ledger and sa T account or sa T account. So kaya dapat pagdating sa journal entry, so tama na. So para pagdating sa posting, so mas malaki yung chance na matama mo din yung pagpo-post and yung trial balance. Don't worry guys, yan lahat na yan ay i-discuss ko naman isa-isa ng detalyado sa mga susunod nating video. So yung account titles, yung typical account titles use, and yung classification nila kung asset, liabilities, equity, income, and expenses. Then yung analysis na natin, so yung financial transaction worksheet, so yung i-analyze natin kung nag-increase or nag-decrease na and ilalagay na natin dun sa accounting equation. And yung journal entries na talaga pag ni-record na natin sa journal. So, pinakita ko lang din dito sa video na to kung gaano kahalaga yung mga susunod na i-discuss natin. Okay? So, kaya huwag matakot, huwag kabahan pag nakarinig na ng journal entry. So, and last step. So, step 5, practice, practice, practice. So, di ba sabi nga practice makes perfect. So, sa libro ninyo, maraming exercises. So, try nyong sagutan ng sagutan. So, para maging familiar kayo at mas madali na lang habang tumatagal yan, habang marami yung nai-record nyo na at na-analyze ninyo, madali na lang mag-analyze or madali na lang mag-journal entry. Okay? So, if ever na meron kayong na-encounter na transactions na mali kayo, so, namali ka ng debit or namali ka ng credit, okay lang yun. So, ang tandaan mo lang kung bakit ka nagkamali para sa susunod. So, kapag na-encounter mo na yung ganong transaction, so at least alam mo na kung anong accounts or kung ide-debit ba siya or i-credit siya. So, maalala ito, dito ako nagkamali kaya alam ko na to. So, kaya ganon. So, practice lang ng practice and practice. So, ito yung 5 steps to prepare journal entries. So, first step, know the account titles. Next is classify the accounts, analyze whether each account is increased or decreased, and number 4 or step 4, understand the rules of debit and credit, and yung last, practice.